Pinag-usapan ang Yamashita Treasure, napakahirap po itong paniwalaan. Pero alam nyo ba na may mga natuklasan ngayon na mga bagong ebidensya, mga patunay ng The Golden Lily Imperial Yamashita Treasure, na kung saan natuklasan po ito ng isa sa ating mga ka-treasure hunter sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya panoorin po ninyo kung anong klasing mga palatandaan ito na posibleng kapag nakita din ninyo ito ay susi sa mga nakatagong kayamanan sa kabundukan ng Pilipinas. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan ug Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adna adlaw gid sa inyo tanan dira sa Bacolod kag Iloilo, sa akon mga kauturan dira nga mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic po tungkol sa Yamashita treasure hunting. At ito nga pong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa mga palatandaan, Yamashita treasure sign markers na The Golden Lily, no? The Golden Lily markers, no? At ito pong tinatawag na Imperial Yamashita treasure sign. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon na napakaganda, kaya panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Baka kayo ay makakita din ng ganito sa kabundukan, ay magkaroon kayo ng idea para matuklasan ang mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan ng Luzon, Visayas at saka Mindanao. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, buzzers, haters. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos, no? At sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload, no? So tayo nga po ay didiretso na. Wala na po tayong mga sitche, buritsi, mga kung ano-ano pang advertisement. Tayo ay tumbok direkta sa atin pong pinaka-topic na pag-uusapan ngayon. At ito nga po ay ang mga The Golden Lily Yamashita treasure sign markers, no? Ang mga natuklasan po ng ating mga kababayan, mga ka-treasure hunter sa kabundukan, ay isang patunay po na nagsasabi na totoo itong The Golden Lily, no? Yamashita treasure sign. At maging ako ay marami akong nakikita na ganito na design, no? Kahit sa kalsada ay may na-design na mga ganito sa Pilipinas. Kaya idagdag po natin yan maya-maya lamang. So ito pong mga videos na naipadala sa atin ay hindi lang iisa. Mayroon na itong mga mahigit sa 6, no? At ang atin pong ipapakita ngayon ay ang pinakamaganda, na kung saan nakuhanan po ng video ng isa sa ating ka-treasure hunter sa kabundukan ng Pilipinas. Ito po ay nasa liblib na lugar, nasa gitna ng kabundukan, na kung saan mahirap pong marating. Kaya imposible po na magkaroon ng mga ganitong klaseng sign, markers, mismong sa gitna ng kagubatan. At posibleng marami pa ito sa bansang Pilipinas na kung saan hindi pa ito natutuklasan hanggang sa ngayon.
Kaya napakahalaga, napakaganda po na magkaroon tayo ng kaalaman, sapat na idea para po matukoy natin ang mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army na itinago po dito sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas. So ito pong video na ito na naipadala sa atin ay mga The Golden Lily, no? Kaya siya tinawag na The Golden Lily sign markers. Kasi yung pong pagka-design sa kanya, ito pong logo na ito ay parang bandila ng Hapon, no? Japanese flag, no? At ito po ay ang logo na naroon po kay Emperor Hirohito, na kung saan siya po ang hawak ng The Golden Lily Yamashita Treasure. So nagmula po sa emperor ng mga Japanese Imperial Army ito pong mga sign markers na ganito, hango sa kanilang bandila, sa bandila po ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War, no? Kaya yung design niya ay parang korting mga araw, no? Kung titingnan natin yung design ng bandila po ng mga Japanese Imperial Army, ay walang pinagkaiba itong mga design na nakalagay sa mga bato, no? Para siyang kurting sinag ng araw. May bilog din, may mga sikat ng araw, no? Yan po ay hango sa flag ng Japanese Imperial Army, the Imperial Yamashita Treasure, the Golden Lily Yamashita Treasure. Pero pag tiningnan mo ito sa bato, ay mapagkamalan mo itong bomba, no? Kasi para siyang bulaklak tingnan, no? Pero hindi po yan ang bulaklak na nakalagay po sa Yamashita Treasure Code na bomba. Ang bulaklak po na nakalagay sa Yamashita Treasure Code ay 4 lang ang petals, at petals talaga. Kung ano yung itsura ng bulaklak, yung bulaklak talaga ang itsura, ay yun talaga. Pero ito pong mga Imperial Yamashita Treasure Sign o Golden Lily Yamashita Treasure Sign ay para siyang sikat ng araw, no? Parang glitterings, no? May glitterings, may sinag, no? Kumbaga sa watawat ng Pilipinas ay mayroon siyang silahis ng bandila ng Pilipinas, yung parang araw na may sumisikat na liwanag. Ito po ay the Golden Lily Yamashita Treasure o tinatawag nilang Imperial Yamashita Treasure Sign. At kapag pumunta po tayo, no, sa Yamashita Treasure Code, kapag buksan natin yung Southeast Asian Treasure Groups, no, yung mga na-translate na ng mga Japanese code mula sa libro ng mga Hapon, ay makikita natin na ang mga sign na ganito na parang mga araw, yung may mga sinag ng araw, ang number 1 po dito ay mga distansya ng Yamashita Treasure sa paligid. Mayroong ilang metro, mayroong ilang yarda, no? Ilang spoke. Nagdidepende po sa glitterings na nakalagay doon. At ang pinaka ibig sabihin, no, ng mga parang mga glitterings o mga sikat ng araw na design na nakaukit sa bato ay glitterings of diamonds, no? Diamante, mga precious stones, diamonds na inilagay po, ibinalot sa mga bato, inilagay sa loob ng mga bato, dinaganan sa ilalim ng mga malalaking bato na nakabalot sa mga bato. Ito po ang mga sign, glitterings of diamonds. Diamante, precious stones, uncut precious diamonds ang naibaon, itinago sa lugar. At kabilang ito sa The Golden Lily Yamashita Treasure or Imperial Treasures na itinago po ng mga Japanese. Pangalawa, no, ito pong meaning niya na panghuli, no? Pangalawa, panghuli pala, ay yung tinatawag na treasure.
Ang meaning talaga nung parang glitterings, yung parang araw, parang may sikat ng araw, ay Yamashita Treasure, ibig sabihin kayamanan. Tinatawag ito na unprocessed, no? Yung mga uh, natural treasure, unprocessed, uncut precious stones, or mga unprocessed precious metals na galing sa mga minahan, yung mga gold na hindi na proseso, mga gold powder, gold dust, o mga gold nuggets na naitago, o mga platinum nuggets, o kung ano-ano pa mang mga unprocessed precious treasure ay posibleng naitago sa lugar. Yun po ang pinakakahulugan ng may glitterings of diamond, na parang pag tiningnan natin, para siyang araw, no, na naiguhit, naiukit sa mga bato. At marami tayong nakikita nito, marami na ring nakukuha na mga precious stones. Maaari ito pong ating mga kababayan, kasi hindi lang iisa ang mga nagpapadala sa atin ng mga videos, larawan ng mga ganitong klase. Napakarami, iba't ibang itsura, no? May mga squares na may glitterings, may circle na may glitterings. At yan po ay nagsasabing glitterings of diamonds, glittering of different stones, precious stones ang naitago sa lugar. Iba't ibang klaseng mga precious stones, sapphires, diamonds, rubies, basta't mga iba't ibang klaseng mamahaling uri ng mga precious stones ay may mga glitterings yan. Yan po ay hindi bomba. Yan po ay uri ng Yamashita Treasure, no? At panghuli natin na topic, no? Ulitin natin. The Golden Lily markers, no? Yamashita Treasure, ito pong Golden Lily na sinasabing marker, ay ito pong parang bulaklak na may mga glitterings, no? Pag tiningnan natin, parang bomba, para daw bomba ang styles. Hindi, kasi marami siyang glitterings, marami siyang connections at design ng kaparihas doon sa nakaukit doon sa The Golden Lily logo, no, na makikita natin parang flag ng mga Japanese Imperial Army. At maging ako, nakakuha ko ng plato noon na may logo na ganun, na parang may sikat ng araw o parang bulaklak. Yun po ay hindi bomba, kundi The Golden Lily, sign of treasure, imperial treasures noong panahon po ng mga Japanese Imperial Army. Kaya tinawag itong imperial treasure kasi mga mamahalin ito, no, mga precious stones, no? At alam natin na mas malayo ang lamang ng mga precious stones kaysa ginto. Mas mahal, di hamak ang mga precious stones kaysa sa mga gold bars, no? Kaya imperial talaga ito na treasures. Ito pong mga nakabalot sa mga batong may mga ganitong klasing palatandaan, sign markers na mga ganyan. Po tayo magtapos mga ka-treasure hunter, idagdag ko po yung nasabi ko kanina na may mga ganitong disenyo sa mga kalsada. Isang halimbawa po dyan ay ang Pakdal Circle ng Baguio City. Kapag tiningnan po natin ito sa aerial view, no, sa itaas, kapag tayo po ay nagdo-drone, ang ilalim po yung Pakdal Circle, yung bilog sa gitna at yung mga kalsada ay nakadesinyo din ng mga ganitong klasing the Imperial Yamashita Treasure sign o hango, kopya mula po sa bandila ng mga Japanese Imperial Army. So sana po ay nakapagdagdag tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army dito sa bansang Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Sana po ay nagkaroon tayo ng idea. At hanggang sa susunod, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.
sun. That's marker wool. Box. Perfect. So, perfect sound. Yun.